Number 3, ikatulong hindrances to fruitfulness is lack of pruning. Sa man pruning? Si pruning, kadong naa dito sa kuan? Kadong dako nga snake, si pruning. Asa gina siya nagpuyo? Oh, lack of pruning. John 15:2. Ang sa ingon sa 15:2, ingon na sa verse 2, every branch that bear fruit, he prunes. Ang sama nabot pasabot, ana. Ang matag sanga kuno, ang matag sanga nga mamunga, iya jud na siyang i-prune. Unsa man i-prune, oy? Unsa Bisaya sa prune? Mga ingana ba? Pruning is the act of cutting away certain parts of a plant. Kanang imo siyang pamutlan og makuan, so that the plant can grow healthier and produce more and better fruit. Amen. Mao ni siya i-pruning di ay imong pangtangtangon tong mga uban nga mga sanga-sanga nga makapababag niya para mo produce yang nindot og fruit. In biblical definition, pruning is God's discipline and refining work, cutting away sin, distraction, unhealthy desires, or even good things that hinder spiritual fruitfulness, so that a believer may grow deeper, stronger, and more productive in Christ. Amen. Hallelujah. Sa Biblikanhon nga paglantaw mga igsoon, ang pruning mao ni siya ang pagdisiplina sa Ginoo. Kung moingon ganit tag discipline, lalim ni dili gyud siya nindot sa atong sa ato lang ba sa atong paminaw. Kung yung tag discipline, dili gyud siya nindot. Kay moagi man ka og mo disiplina gani ka, mo undergo ka og mga kanang kuan, nay daghang mga dili pwede ni mo buhaton, kani mo ni siya ingana. Ang uban pa gani kung mo disiplina ta sa atong mga anak unsa man tong buhaton kun gahi jud kayo dili madag istorya, latuson na to. Di ba? Dili na to paabuton mga igsuon nga latuson pa ta sa Ginoo, usa ta mo maminaw sa Ginoo. Ang pagdisiplina sa Ginoo mga igsoon, usa ni siya sa pagpamatuod nga nahigugma siya na tung tanan. Di ba? Ang mga Kristohanon gani nga nakaibalo na sa kamatuoran, unya matimpawak sa kanang kuan ba? Dili maayo. Kuan jud ta, mag-expect jud ta og mga pagdisiplina. Kay nganuman, pinangga man gud ta sa Ginoo, gihigugma ta sa Ginoo ba? Dili siya gusto nga ikaw malaglag ka. So, pruning is God's discipline and refining work. Cutting away, iyang pamutlon ang mga sala, distraction, and healthy desires. So, pruning means removal, not punishment. Hinumduman ni nato nga ang pagdisiplina sa Ginoo, kuan ni siya, removal ni siya or dili ni siya punishment. Dili wala ka siluti sa Ginoo, nganong gilisod-lusod man ko nimo Lord. Ayaw basula ang Ginoo kay ikaw may misulod ingana. Imo man ang gisudlan. Mangita kag lutsanan unsaon na nimo pag gawas. Pruning is not rejection. God fruitful branches, not pruning is not rejection. God fruitful branches, not dead. So, unsa may pulos sa patay na nga sanga mga igsoon. Unsa may pulos, isugnod na lang na. Harbiso na siya, tangtangon, panguhaon, pulungan. Unya, isugnod na siya. Ang Ginoo, kita siya sa mga sanga nga mamunga. Sama ragod na ako mga igsoon, nagdako man ko sa kanang farm. Kay si Papa o si Mama, naaman may Farmville. Namo. Di ba? Farm. Ato na inang farm para nindot, minahon ba? So,
nagdako mi sa farm. Unya, every morning, makita jud ko ni Papa nga adto jud na sila sa farm, sa umahan na lang. Sa baol, ari lang ta sa farm para nindot minahon. Adto si Papa sa farm, magdalag kabaw, nya magdalag guna, nga na, manguan siya, manghagbas, manglimpyo, sa mga tanom para mubunga, ug daghang mga bunga. And, nakasuway ko nga, kanang palya bitaw, kabantay mo ng palya? Ang palaya ba? It's bitter, bitter, masuganon ko no nga, kuan. Kana ang palaya, kabantay mo anang iyahang punuan, di ba? Kuan mo siya no? Vine man na siya, mukatay man na siya, ana. Nya, managhan na siyag mga sanga-sanga. Unya, nakakita, makabantay ko kay, natoy one time nga, ningon si mama nga, kanang ato daw panguhaon ing mga gagmay-gagmay, bitaw nga mga sanga na apa sa punuan, kay para makastubo dyan siya ayo sa ibabaw, para adto na siya mo, sanga dito sa, kanang naaman na siya iburag, latayanan, bitaw nga sa ibabaw, nga nindot siya tanawon nga, inigbunga niya, mga hagbong ra ang bunga, nindot tanawon, nindot anon. So, pangkuhaon tong mga gagmay nga mga sanga-sanga, kay nga naman mauto siya makapa hinder sa usa ka ampalaya nga mutubo siya ayo dito nya musaka sa kuan. Og dito nimo siya kwaon, gamay pa lang siya daan, daghan na siya sanga, maglisod na siya og saka nya dili siya makabunga og tarong. So ingana ang kinabuhi pud sa tao. Dili pud ta makabunga pag-ayo kung naay daghan nga mga babag pud sa ato ang mga kinabuhi. So Jesus shows His care, not His anger, through pruning. Ang Ginoo mga igsoon, nagpakita na siya sa iyahang pagpangga nato, dili tungod sa iyahang kanang kasuko, nasuko siya kay naghimo ka og di maayo, dili batungod kay nahigugma siya nimo. Nahigugma siya nimo, ingna imong katapad. Nahigugma ang Dios nimo. Amen. So, disciplining a believer means lovingly correcting them with God's word. Di ba? Ang pagdisiplina di ay sa usa ka magtutuo ni Kristo, but pasabot ka ng lovingly correcting them with God's word. Di ba? Kung mo tambag ta sa usa ka tao, mo korekta sa usa ka tawo, ato jung gamiton ang pulong sa Ginoo. Mao ni gingon sa pulong sa Ginoo. So, following Christ's process, aiming for repentance, healing, and spiritual growth. Kanunay pud ta, kita nga mga believers, when we are kanang unsa man na kanang mo tambag or mo disiplina sa usa ka tawo, kanunay gyud nato nga gi-aim sa atong hunahuna og kasing-kasing ang iyahang spiritual growth. Wala ta nag-istorya niya kay para nga mawala siyag samot sa kamot sa Ginoo. Ato ning gibuhat tungod kay gilantaw nato ang iyahang kaugmaon, ang iyang espirituhanon nga kinabuhi, ang pagtubo niya spiritually. Kay mag-unsa ra gud ning atong kinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon. Biyaan raman ni nato tanan. Amen. Ang ato jong siguradoon nga ang atong padulngan. Kay basin og giatiman nimo pag-ayo imong kinabuhi diri sa kalibutan, pero ang imuhang kinabuhi unya didto magtingkagol ka didto kasakit og kagot imong ngipon nga wa na kay halos malubo na imong ngipon, balo lang ug unsa. Mo nang karon pa lang daan, maguba imong brace. Imo man ang gikural, mag-split na siya. Sa sigig kagot, sa kasakit. Di ba? Kung magunahuna pa lang kadaan, grabe na kangilgig kaayo. Nga ano man jud? Nga ang tao. Kaya nga naman, ang yawa, gusto na siya nga daghag kauban dito. Mo nang ayaw jud patintal. Ayaw padala. Okay, so, during discipline, the Corinthians church, dili na lang na nakukuha ng mga igsoon. So, during sa discipline, ang tao, mga igsoon, ang magtotoo, mga igsoon,
kinahanglan nga kita mo acknowledge ta ba nga this is what kanang God wants sa atong mga kinabuhi. Dili ta mingon nga grabe sad mo ka judgmental, grabe sad mo ka mga kuan nga mga tao, grabe mo ka unsa man na seryoso or unsa man, dili man. Depende na nimo unsa nimo pagdawat basta kay mo stand lang mi sa pulong sa Ginoo. Dili ta mahadlok mga igsoon nga mo correct sa atong isig kataw kay paninglan man sa ta sa Ginoo. Pero ang giingon sa Biblia with love. Ayaw siya pakauwawi. Ug mo correct kaniya, pwede nimo siya istoryahon one on one. Kung dili maminaw, sa may buhaton. Dili siya maminaw nimo kamurang duha. Magdala daw ka og magbako si wala tuson. Magdala kag kauban nga mature. Dili tong immature kay kung ang immature imong dalhon sige ko na di ba? Musulsul pa to nimo, di na ninom katunong. So, nga na mga igsoon. Ayaw kahadlok mga igsoon. Kay ang Ginoo na mao'y mamuhat sa itong matag usa kinabuhi. So, hindrances to fruitfulness, disconnection from Christ, unresolved sin and unforgiveness, lack of pruning. Hinumduman na ito mga igsoon nga, muagi jud tantanan og pruning mga igsoon. Bisan gani nga, makainta nga, gamay ra mato kong gibuhat. Uy, nang wala ra jud ko dili ra ko matinuohon usahay sa Ginoo, dili ra ko magbasag Bible, dili ra ko magampo. Pero, gamay ra man ni sa akong hunahuna. Ang uban gani, kay nagbuhat sila dagkong sala, nangawat sila dagkong mga kwarta, o nangawat og manok. O, di ba? Unya, unsa may kalainan sa ako, nga kuan ra man ni. Pareho ra na siya mo undergo gihapon ta og pruning. Pagbadlong sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga ang iyang mga anak motubo og mamunga ta spiritually og physically. Makakita pod siya og bunga physically visible ba nga makadala tag kalag tubangan sa tong buhi nga Dios. Amen. Allow God, application, allow God to remove what hinders your growth. Allow God to remove what hinders your growth. Huna-huna mga igsoon, unsa may nakapababag, unsa may nakaali sa imong pagtubo karon spiritually. Tuguti ang Ginoo nga maoy mo remove ana mga igsoon kay apart from Him, we can do nothing man. Lord, kung pinaagi ra sa akong kusog Ginoo, wala jud ko'y mahimo, Lord. Dili na ko kaya ning tanan. Pero tabangi ko Ginoo nga makalingkawas ko ingani. Allow God to remove mga igsoon. Regularly examine your life and ask God to cut away habits, attitudes, or relationship that reduce your spiritual fruit. Susiho na to mga igsoon kada adlaw. Examine na to atong self. And ask God sa pag-cut sa mga butang, cut away habits nimo nga dili maayo. 24/7 ka mag-cellphone. 1 minute ra ka mag-ampo. Salamat sa pagkaon, Lord, in Jesus' name, amen. Salamat sa kusog, Lord. In kamata nimo, salamat kinakamata ko, Lord. In Jesus' name, amen. O, di ba? Pero grabe ka maka-cellphone. Tagay sa din taon o i-justify sa din taon mga igsoon. Di ba? Imong attitude. Examine your attitude. Imong relationships. Kay usahay, mao ni siya ang makareduce na to become fruitful. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Therefore, ingon diri mga igsoon, God does not desire barren lives. Ang Ginoo wala siya nag-desire sa mga Kristohanon nga mahimong mga baog, mga barren. Dili manganak, dapat manganak ta. Spiritually. Oh.
Unya kato pong mga minyo nga nangandoy pong mga anak. Wala gadi sa ang Ginoo nga di ta mga anak, mga igsoon, pero mga anak ta. So spiritually, God desires us to become fruitful. When He exposes hindrances, it's not to condemn us but to restore fruitfulness. Kung gipakita sa Ginoo mga igsoon ang mga babag sa atong pagkamabungahon, dili nabot pasabot nga gi-condemn ka, kuan ka ba? Unsa nag-condemn mo eh? Mura ka gikuan ba ka basta ka gi-condemn. Gipanghimaraot ka, ginang ka nga, wa kay ayo. Di ba? Kundili gi-restore sa Ginoo ang imong pagkamabungahon. Di ba kanibunga naman jud ta ingon nga Kristohanon atong mga inner fruit day, di ba? Then mugawas pa ni siya. Makit-an mahimong visible. So gi-restore sa Ginoo mga igsoon. Therefore, true fruitfulness is preserved not by effort alone but by our connection to Jesus through abiding Him, embracing corrections, and allowing God to prune whatever stands in the way of His purpose. Hallelujah. So, last mga igsoon, what we refuse to surrender becomes a hindrances. Unsa man ang butang nga imuhang tagu-taguan or imong ni-refuse ka ba? Dili ko Lord, ako ra ning kuptan siya. Mauna siya'y babag sa imuhang pagkamabungahon. What we refuse to surrender becomes a hindrances. What we surrender becomes the soil for greater fruit. Kung unsa po nang imuhang gisurrender sa Ginoo, mao pod nay mahimong become kanang soil for greater fruit. Amen. Gusto tang mahimong mabungahon? Gusto ba tang mahimong mabungahon mga igsoon? Surrender sa Ginoo. I-surrender ang tanang mga butang, mga igsoon sa Ginoo kay wala gyud tay mahimo kung wala ang Dios sa atong matangos sa kinabuhi. Amen.